blessed evening po sa bawat sa atin at welcome sa ating Global Harvest Goshen Ministry, no po. So bago tayo po simula sa ating podcast, tayo po ay sama-sama po na magpuri, sumamba, no, mahawit, magpasalamat sa ating Diyos. So let me share you this song, Pusong Dalisay. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok, ika'y parangalan, awit ng pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok, ika'y parangalan, awit ng pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok, ika'y parangalan, awit ng pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok, ika'y parangalan, awit ng pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin.
Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok, ika'y parangalan. Awit ng pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok, ika'y parangalan. Awit ng pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Awit ng pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. O awit ng pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Amen, amen. Yan po, purihin po ang Diyos at salamat po sa Diyos, purihin po ang Diyos sa mga awitin po na yan na atin pong inawit. Ano po, na sinasabi po ay ang buhay natin po ay atin pong ihandog sa Diyos, ano po, na isang pusong dalisay ng ating nais na likhain sa ating mga puso. Amen. No? Yan po ang ating pinakananais sa buhay natin, na isang pusong tapat, no po, na sa Diyos ay nagmamahal. Ang gusto natin po na maibigay po sa Kanya, no po. Sa awitin po na yan ay pinapahayag po natin na nagnanais po ang bawat sa atin, no po, ng isang pusong dalisay, pusong tapat na nagmamahal at nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. So again, brothers and sisters in Christ, hello everyone. Welcome back po to our Global Harvest Goshen Ministry podcast series, Hope for the Nation. Yan po yung ating series, Hope for the Nation. So sa episode po na ito, pag-uusapan natin ang isa pang powerful truth mula po sa isang talata, no? So sa Proverbs 14:34, no? Righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. So yan po yung ating episode 3, no po, Righteousness exalts a nation, mula po dyan po sa ating Hope for the Nation series. So tanong po natin, ano ba talaga ang nagpapalakas at nagpapabagsak sa isang bansa? Ang sagot ng Bible, hindi lang economy, hindi lang politics, kundi yung tinatawag nating righteousness. Amen? So, ang pamumuhay po na ayon sa kalooban ng Diyos. So, alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, sa panahon ngayon, maraming nagtatanong, di po ba? Maaaring ikaw din ay nagtatanong, ano ba talaga ang makapag-aangat sa bansa po natin na may mga nagsasabi better leaders, stronger economy, o kaya mas modernong teknolohiya. Pero ayon po sa salita ng Diyos, no po, may mas malalim na susi. Ano po, no? Righteousness exalts a nation. Sabi po, but sin condemns any people. Yan po sinasabi po sa Proverbs chapter 14 verse 34. So, ibig pong sabihin, may tunay po na lakas ng isang bayan ay hindi lang po nakikita sa kung gaano ito kayaman o kalakas, kundi kung gaano ito kalapit po sa Diyos, no? Kaya po sa episode po na ito, no, mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan, pag-uusapan natin kung paano po ang righteousness ay nagdadala po ng pabor, at kung paanong kasalanan po ay nagdadala rin ng pagkawasak sa isang bansa. So again, ang ating pong
Episode 3 ay meron pong pamagat na Righteousness Exalts a Nation dito po sa atin pong Hope for the Nation series. Okay, yung ating anchor text ay batay po sa Proverbs 14:34. Basahin ko po ulit. Righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. So let's get it straight, no po? So unang-una po, mula po sa Proverbs 14:34, 3 puntos po ang ating pag-usapan. Unang-una po, righteousness brings God's favor. Yan po ang unang-una na po, righteousness brings God's favor. Amen. So gustong-gusto natin po na magkaroon ng pabor ang Diyos, no, sa ating buhay, sa ating mga pamilya, sa ating pong bansa, maging sa ating pong iglesia. Kapag ang isang tao, isang bansa po ay namumuhay sa righteousness, alam niyo po ba, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, ibig pong sabihin, sumusunod sa prinsipyo po ng Diyos. Dumadaloy po ang kanyang favor. Hindi lang ito tungkol sa material na yaman o political power, kundi tungkol po sa presence at blessing ni Lord, na nagbibigay ng tunay po na security. Pero kapag lumalayo po sila, bumabagsak po sila. Kaya malinaw po ang righteousness, ang pagiging matuwid po ang susi para maranasan po ang pabor ng Diyos both sa individual po at sa buong nation. Amen? Amen. Amen. Halimbawa, na po sa istorya po ng Israel, whenever they obeyed God, they prospered. Kapag nagrebelde, bumabagsak. Yan po ang istorya, sa banal na kasulatan ng Israel. Every time na sila po ay namumuhay, sumusunod in righteousness, sa holiness before God, they prosper. Pinagpapala po sila. Pero kapag sila po ay nagre-rebelde, ayun, bumabagsak. So isipin mo na lang po ang isang puno. Halimbawa, isang illustration, isipin mo na lang po ang isang puno. Kapag nakatanim ito sa magandang lupa, halimbawa, natutubigan at naalagaan, di po ba natural po na mamumunga, ito at lalago po ng matibay. Pero kung ang lupa po ay marumi, puno ng basura at walang nutrients, hindi po ito makakasurvive. Tama po? So, ganun din po ang isang bansa, mga kapatid, mga kababayan, kapag naugat sa righteousness at sa prinsipyo po ng Diyos, dumadaloy po ang kanyang pabor. May stability, may peace, may growth. Pero po, kung nakaugat sa kasalanan, corruption at injustice, unti-unti itong natutuyo at tuluyang bumabagsak. Kaya kung gusto po nating makita po ang tunay na blessing ng Diyos, sa ating buhay, sa ating pamilya, personal man, sa ating pong iglesia, maging sa ating bansa, dapat maging rooted po tayo doon sa tinatawag nating righteousness. Amen? Kung mapapansin po natin ang ating bansang Pilipinas, mga kapatid, mga kababayan, ano po ang mapapansin natin sa Pilipinas? Ang isa po sa pinakamalaking problema po ay tinatawag po na corruption. Hindi lang po corruption, cycle, vicious, bisyo na ang corruption, ginawa ng bisyo, cycle of corruption. Kahit gaano karami ang resources at ganda ng oportunidad ng bansa po natin, kapag may dishonesty at selfishness, hindi lahat nakikinabang. Pero isipin niyo po, kapag may leader po na namumuno ng tapat, makatarungan, at higit sa lahat may takot po sa Diyos, nagiging maayos po ang sistema, nakikinabang hindi lang ang mayayaman, kundi pati ang mahihirap. Nagiging mas peaceful po ang community at mas nakikita po ang hope ng tao. So, alam niyo po mga kapatid, mga kababayan, ganun din tayo bilang individuals. Kapag namuhay po tayo ng righteous sa ating trabaho, sa ating negosyo, sa school bilang mag-aaral, sa family, at maging sa ating church, sa ating pamayanan, o sa gobyerno, God's favor flows. Amen? God favors flows. Yan po yung ating declaration, na magkaroon ng righteousness, cycle of righteousness, hindi po cycle of corruption, kundi cycle of righteousness, holiness, and truth, sa ating pong bansang Pilipinas. At sasabi ko nga po, God's favor flows, hindi lang tayo ang
nabibless, kundi pati ang mga tao po sa paligid po natin. Now, ano po application na to? No? Hindi lang leaders po ang may responsibilidad, kundi lahat ng citizens. No? Ulitin ko, hindi lang po leaders ang may responsibilidad. Lahat po tayo, ang bansang Pilipinas, bawat mamamayan ay kasamang may responsibilidad sa pagsulong po ng tinatawag nating righteousness, alright, sa ating buong bansa. Number 2, sin brings shame and destruction. No? Yan po kanina. Kung ang unang punto ay God's favor flows, itong pangalawang punto, sin brings shame and destruction. Ibig mo sabihin po, mga kapatid, mga kababayan, ang kasalanan hindi lang personal issue. May national consequences din po ito. Alright? Kapag rampant, ang corruption, injustice, greed, at immorality po sa isang bayan, natural po na bumagsak po ito. Pansinin po ninyo, maraming bansa po ang mayaman sa resources. Pero dahil po sa kasalanan po ng tao, nauuwi po sa kahirapan, kaguluhan, at kawalan po ng kapayapaan. Sabi po ng Proverbs 14:34, sin condemns any people. Ibig pong sabihin po yan, ang kasalanan po ay parang cancer, sakit na cancer na unti-unting sumisira. Hindi lang niya tinatanggal ang favor ni God, nagdadala pa po ito ng kahihiyan at pagkawasak, kahit gaano kaganda ang economy o gaano kalakas ang military ng isang bansa, kapag sin ang nag-dominate, it will eventually fall, mga kapatid, So, parang building, di ba? Parang building, na magandang itsura sa labas pero may crack na sa foundation. Sa umpisa, hindi halata, tuloy ang operation, tuloy ang buhay, pero habang tumatagal, lalong lumalaki po ang bitak at sa isang araw, ayan na, bigla na lang pong guguho. Alam niyo po, ganun din ang kasalanan sa atin po, individual man, sa bansa natin. Pwedeng maganda po ang projects, mataas ang economy o malakas ang militar, pero kung puno po ng tinatawag ng cycle of corruption, cycle of injustice, at cycle of immorality, unti-unting bumabagsak po ang foundation, at sa huli, ano mangyayari sa huli? Darating ang kahihiyan at pagkawasak. Kaya po, alam niyo po, mga kapatid, mga kababayan, kung titignan po natin ang ating bansang Pilipinas, di ba? Marami tayong natural resources tama po ba? Marami tayong natural resources, talented na tao at rich culture, pero po, bakit hirap pa rin tayo minsan makita po ang tunay po na progreso? Isa po sa pinakamalaking dahilan, ayan, tinatawag ko nga po yung cycle of corruption, vices of corruption at kasalanan. Kaya po kapag may leaders o official po na inuuna ang sariling bulsa kaysa po kapakanan po ng mamamayang Pilipino, sino po ang nahihirapan? Hindi po sila. Hindi po sila, kundi yung mga ordinaryong mamamayan. Dahil po saan? Sa dishonesty at injustice, nagkakaroon po ng kahihiyan at nawawala ang tiwala po ng tao po sa ating mga gobyerno, kapatid. Hindi lang po sa Pilipinas, para naman hindi po fair tayo. Hindi lang naman po sinasabi ko sa Pilipinas, pati ibang bansa na nagkaroon ng matinding moral failure ng kanilang leaders, biglang bumagsak, Ang kasalanan, alam niyo po, kahit gaano kaliit sa simula, mas may malaking epekto po sa buong bansa po natin. So, ano po ang application po natin dito po, mga kapatid? Totoo po na malaki ang epekto po ng kasalanan, sa isang bansa, pero hindi lang ito tungkol po sa leaders o systems. Kasama tayo dito, mga kapatid, mga kababayan. Kasama po tayo dito. Kapag pinili nating makisama, hindi natin po nagsasawalang kibo tayo sa nangyayaring mga cycle of corruption, magsisinungaling o mag-compromise sa maliit na bagay,
ay nakakadagdag po tayo sa shame, no po, ng ating bayan. Pero mga kapatid, mga kababayan, kaibigan, kapag pinili nating lumakad po sa righteousness, holiness, and truth, yan po, kahit po sa simpleng honesty, no, bilang estudyante sa exams, no, o businessman, okay, pagiging tapat sa trabaho, o pagtulong po sa kapwa, unti-unti nating binabawi po ang epekto po ng kasalanan. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, ang pagbabago po ng ating bansa ay hindi agad-agad. Alright, pero nagsisimula ito po sa tinatawag nating small steps of obedience to God. Amen? Kung ayaw po nating bumagsak ang ating pong minamahal na bansang Pilipinas, kapatid, kaibigan, kababayan, kailangan po tayong tumindig, lumaban sa kasalanan at mamuhay po sa katotohanan. Amen? And number 3 and last, change starts with God's people. Yan po yun, Change start with God's people. Kung gusto po nating makita ang tunay na pagbabago po sa ating minamahal na bansang Pilipinas, hindi lang po sapat na maghintay tayo po ng bagong leader o bagong sistema, o kahit magpalit-palit pa po ang mga ngayon nagpapalitan sa mga namumuno sa Senado, sa Kongreso at sa iba't iba pang sangay ng ating gobyerno. Sabi po ng Bible, revival always begins with God's people. Amen? Revival always begins with God's people. Hindi po sinabing revival or begin with nation, with government, with officials, with our president, with the Senate, or the Congress, etc., etc. Revival, mga kapatid, mga kababayan. Revival always begins with God's people. Ibig pong sabihin, nagsisimula ito po sa atin, sa pamilya, sa church, sa pamayanan, sa bawat Kristiyano po na handang mamuhay ng righteous at manalangin po para po sa ating bansang Pilipinas. Kapatid, kaibigan, mga kababayan, tandaan po natin, tayo po ang asin at ilaw ng mundo. Amen? Ikaw po ang ilaw at asin ng mundo. Ayan po yung sinasabi po sa Matthew chapter 5 verse 13-14. Kung tayo mismo po ay hindi namumuhay ng tama, tingnan niyo po ito, paano makikita ang ibang tao ng yung difference, yung pagkakaiba? Pero kapag ikaw at ako po ay namuhay ng righteous, kahit maliit lang ang circle natin sa school, sa trabaho, sa community, sa pamilya, sa iglesia, unti-unti nakaka-influence po ito. Kaya po kung gusto po natin ng isang righteous nation, yes, that's our prayer and declaration that Philippines will live a righteous nation. Magsimula ito po sa righteous people of God. Amen? Revival po sa bayan ay posible kung magsisimula po sa atin ang pagbabago. Amen? Parang ilaw sa madilim na kwarto. Di ba? Kahit maliit lang na ilaw, kapag sinindihan mo, nagkakaroon po ng liwanag. Hindi kailangan lahat ng tao sabay-sabay agad magbago. Kailangan lang may magsimula. Kapag may isang tao na namuhay ng tama, pwede po siyang maging spark o liwanag na magbibigay ng tanglaw at ilaw sa iba po. So halimbawa po ulit, dito po sa ating bansang Pilipinas, maraming kwento po ng communities po na nagbago dahil may isang maliit na grupo ng Christian na nag-decide mamuhay po ng tama. Kahit po, alam niyo po yon, kahit po sa simpleng bagay, yung pagiging honest sa trabaho, pagtulong sa kapitbahay, o paninindigan sa tama, nagiging testimony po tayo. Yung mga tao po sa paligid nila, nakikita at na-inspired din magbago. Kasi nakikita po sa atin ang pagbabago. Kapag ang mga anak ng Diyos ay seryoso po sa righteousness and holiness and truth at prayer, hindi lang po sila nababago, kundi pati ang community
at eventually po ang buong bansa po natin. Kaya kung gusto nating makita ang tunay po na pagbabago sa ating minamahal na bansa, kapatid, kaibigan, mga kababayan, dapat po magsimula ito po sa atin, no? Sa ating pamilya, komunidad, barangay, city, church. Revival po sa isang nation starts when God's people live righteously and pray for their land, pray for our land, So ang tunay po na hope ng ating pong bansang Pilipinas po, hindi lang po nasa gobyerno, mga kapatid, Huwag nating iasa ang pag-asa po sa ating pong gobyerno, kundi nasa mga taong sumusunod po kay Kristo. Amen? So ano pong application po nito? Sin brings shame and destruction. Kung sin ang nagdo-dominate po sa isang bansa o community, unti-unti itong bumabagsak. Pero po ang tanong, ano ang role natin? Ano ang role mo, kapatid? Hindi natin kontrolado po ang buong bansa, tama po? Pero po kontrolado po natin ang ating mga choices, mga decisions natin araw-araw. Amen? So kapag pinili po natin ang compromise, dishonesty at kasalanan, nakakadagdag po tayo sa problema po ng bayan. Pero kapag pinili po natin ang integrity, truth at obedience to God, even po in small things, in small ways, nagiging part po tayo ng solution. Amen? Kaya alam niyo po, start small, Start small, maging honest. Sa school o sa trabaho, huwag makisama sa maling gawain at tumayo para sa tama kahit mahirap po. Kapag lahat po ng Christians ay seryoso dito, alam nyo, unti-unti nating nababago po ang atmosphere ng ating komunidad at ang ating bansang Pilipinas. Tandaan po natin, every small act of righteousness fights back against the shame and destruction na dala po ng kasalanan. So, mga kapatid, mga kaibigan, ang righteousness po ay hindi optional. Alright? Ito po ang susi, para umangat po ang ating bansang Pilipinas. Simulan natin po sa sarili natin, huwag tayo magsawa, mag-pray every day, at mamuhay po ng tama. Remember, righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. So ano po, tanong ko sa inyo, ito pong iwanang dalawang tanong, Ano ang isang small step of righteousness na pwede mong simulan this week para maging part ng solution at hindi ng problema? Pangalawa, kung ang kasalanan po ay nagdadala ng shame, paano ka pwedeng maging instrumento po ng righteousness na magdadala po ng honor sa Diyos at sa ating pong bansa? Okay, so kapatid, hanggang lang muna tayo. Tayo po, samahan niyo po ako para po sa ating panalangin. Our Father, Lord Jesus and Holy Spirit, muli po kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri. Dahil po ang tunay na lakas ng isang bansa po ay nagmumula po sa inyo. Patawarin niyo po kami bilang isang bayan sa aming mga kasalanan. Gabayan niyo ang aming mga leaders at tulungan niyo kaming mamuhay ng matuwid. Naway makita sa amin ang ilaw at asin ng inyong kaharian. Panginoon, salamat sa paalala nyo ngayon na righteousness exalts a nation. Patawarin niyo po kami bilang bayan sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Linisin niyo po ang aming puso at tulungan niyo kaming mamuhay ng tapat at matuwid sa harap po ninyo. Dalangin po namin ang aming leaders mula po sa pinakapataas, pinakabababa ng aming gobyerno. Bigyan niyo po sila ng wisdom, knowledge, and understanding, integrity, at puso po na may takot po sa inyo. Mamuhay po sila in holiness, righteousness, and truth. At kami po bilang mga anak niyo, gawin niyo kaming ilaw at asin sa aming komunidad. Naway sa aming magsimula ang pagbabago na magdadala ng tunay na pag-angat ng aming bansa. Pagpalain po ni Diyos ang iyong mga anak na narito, maging ang mga manunood pa, makikinag-replay na ito, kayo ang Diyos na tutugon
sa lahat ng kanilang panalangin at pangailangan. Pagpalain mo sila, bigyan mo sila ng kagalingan, kalakasan at patuloy na pag-asa sa buhay na ito at lakas ng pananampalataya sa gitna ng mga hamon po sa aming mga buhay. Ito pong aming dalangin, hinihiling sa makapangyarihang Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen! Pagpalain ka ng Panginoon at gabayan sa bawat desisyon mo. Naway ang kanyang righteousness ay makita sa iyong buhay at ang kanyang favor ay dumaloy sa iyong pamilya at komunidad at ating bansa. At ngayon humayo ka bilang ilaw ng Diyos, dala ang pag-asa at katotohanan siya lamang ang makapag-aangat sa ating minamahal na bansang Pilipinas. I bless you now, brothers and sisters in Christ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Hallelujah. So, kapatid, salamat po. Na sa pakikinig at pagsama dito po sa ating Global Harvest Goshen Ministry Podcast. Huwag kalimutan, i-share ang episode po na ito para ma-encourage din po ang iba. Hanggang po sa susunod, let's keep living, in righteousness. Dahil dito, nakaangkla ang pag-angat ng ating bansa. So, bukas po, para po sa ating final episode ng Hope for the Nation series ay Be the Light, How Christians Can Impact the Nation. Shalom and God bless!